Gagamiting ebidensya ni dating presidential spokesman Attorney Harry Roque ang isinasagawang pagdinig ng House Quad Committee sa asylum bid sa the Netherlands. Maging ang mga pagdinig kaugnay sa Tri-Committee ay posible ring gamitin umano ni Roque. Inuangan ng naturang abogado ang nasabing pahayag kasama ang vlogger na si Maharlika kasunod na rin ng pagpapatuloy ng pagdinig ng lupon kaugnay sa mga nagpapakalat ng fake news online nitong Martes, 8 ng Abril. Sa naturang pagdinig, itinuro ni Peebles Cunanan itong si Roque na siya umano ang pasimuno ng pagpapakalat ng kontrobersyal na pulburon video na nagpakita ng paghit-hit umano ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng ipinagbabawal na gamot, bagay na una ng itinanggi ng Palasyo Malacanang dahil umano ito ay deepfake video. Pinasalamatan pa ni Atty. Roque ang lupon at si Cunanan dahil sa mayroon na umano siyang ebidensyang magagamit para naman ma-facilitate ang kanyang asylum application. Saad pa ni Atty. Roque na mga isinasagawang pagdinig ng Tri-Committee ang nagpapakita ng pulburon video ang dahilan kung bakit daw siya dinikdik ng husto noong magsimula ang pagdinig ng House Committee dyan sa mababang kapulungan. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Atty. Harry Roque. Na ginamit mo sa iyong asylum. Alam mo, tuwan-tuwa ako. Maraming salamat sa Traidor Committee at Kibol Jaquera kasi yan ang problema ko. Paano ko mapapatunayan na talagang dinidikdik ako dahil sa pulboronic video? Ngayon, meron na ako isang buong hearing ng Kongreso kung saan malinaw talaga na akong sinisisi nila sa pulboronic video. So maraming salamat kasi alam mo, miski dalawang parang 1.5 metro na yung aking ebidensya in writing, wala pa talaga akong mapatunayang ebidensya na talagang itong pulboronic video ang dahilan ko kaya dinikdik ako, no? Ngayon meron na. Oo, thank you. Napatuloy yung ating trabaho. Magpasalamat na rin tayo kay Talakera. Oo nga, thank you Talakera kasi at least na-facilitate yung aking asylum dahil sa iyo. Thank you rin kay Congressman Acop, no? Dahil yung hearing na yan, talaga namang magpapakita na yan talaga ang dahilan kung ba't nila ako dinikdik from day one nung nagsimula ang TRICOM, no? Bahagian mapahayag na Atty. Harry Roque, matatanda na ilang buwang nagtatago na itong si Roque bago pa man siya lumanta doon sa The Hague, Netherlands matapos na arestuhin at dalhin doon ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umiling pa si Roque ng asylum sa The Netherlands para naman magsilbing abogado ng dating Pangulo, subalit kalaunan ay nilinaw na hindi siya kabilang sa defense team ng dating presidente. Sa ngayon ay nakabinbi ng asylum application ni Roque. Matatandaan na naharap si Roque sa kasong human trafficking sa Department of Justice may kinalaman sa illegal operations ng Philippine Offshore Gaming Operators doon sa Porac, Pampanga. Inisyuhan din itong si Roque ng Immigration Lookout Bulletin noong Agosto ng nakalipas na taon. May standing arrest order din ang Kamara kay Roque na inisyu naman ng House of Representatives at itinuturing siya bilang isang pugante, bagay na nauna ng itinanggi ni Roque bilang isa umano itong fake news. Nauna na ring sinabi ni Roque na mayroon siyang nakabinbing petisyon sa kataas-taasang hukuman na humihiling na ideklarang labag sa batas ang investigasyon na isinasagawa laban sa kanya. Bago ito ay binunyag ni Cunanan ang naging malaking partisipasyon itong si Roque sa mga pulong ng vloggers na nagpakalat ng ilang impormasyon at kabilang na ang kontrobersyal na pulburon umano na video. Narito ang pagtatanong ni Congressman Romeo Acop dito sa vlogger na si Peebles Cunanan. Pinag-usapan din ninyo sa oras po na yon sa dinner kung paano i-release yung sinasabing picture na hawak ni Atty. Roque. Tama po ba? Yes po, Mr. Chair. At napagkaisahan na mas maigi na yung photo na yon ay pa-release sa isang foreign influencer para mas kapani-paniwala. Mr. Chair, hindi naman po na pagkaisahan, pero nagbibigay po sila ng mga opinion na dapat siguro sa international blogger dapat na maglabas, or yung Australian reporter na nag-interview kay PBBM
pero hindi po siya napagkaisahan. Kumbaga nagbibigay lang po sila ng mga opinion. Bahagi yan ang pagtatanong ni Congressman Romeo Acop dito kay Peebles Cunanan, isa sa mga vlogger na humarap dyan sa pagdinig ng Kamara. Maging ang isyu nga ng pagpapabagsak umano sa gobyerno ay nagmula rin daw kay Attorney Harry Roque. Narito pa ang patuloy na pagtatanong ni Congressman Acop kay Peebles Cunanan. Dito rin sa iyong affidavit, Pebbles, may binanggit din ni Atty. Roque na sinabi niya na kaya niyang magpabagsak ng gobyerno. Tama rin po ba ang pagkabasa ko dito sa affidavit po ninyo? Yes po, Mr. Chair. Ang exactly sinabi niya dyan is nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Aha. Oh, Bahagi pa yan ang pagtatanong ni Congressman Romeo Acop dito kay vlogger Peebles Cunanan.